So, ayan po, magandang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So, andito pa rin po kami sa isang barangay sa aming hometown, sa bayan po ng kuya po. So, mayroon po kami ipapakitang property po dito na 1 hektarya. At ito po ay pasture land at naka-along cemented road po siya. At andyan na din po yung yung Kulos Hills. Baka ito nga ang dulo nito, baka tanaw mo na yung Kulos Hills po, yung tourist spot. So papasokin natin tong property na ito. Ipapakita ko lang sa inyo yung ganyang entrada. So simula po dito sa poste po na yan. Nabakura na po siya pero kailangan natin isaayos yung bakod dahil makakapasok po yung mga dyan, mga ibang mga hayop at mga tao. So hanggang dito po yan sa malaking poste. Dito malaking poste. Hanggang dito ba sa may poste na to? May poste pa dito. So may gate dito to eh. Kaso nga poste yung gate lang pero wala siyang gate. So meron siyang dito, kaso nga lang yung poste po dito na ng damo. So hindi na natin makita kung nasaan dito, saan ba kaya dito. Ayan. So dito po sa to, may kabahay na po diyan. Ayun, makabahay na po 'yan. May malaking bahay doon. Poste ng kuryente, source of water, deep well. Baka wala pa pong nawasa dito. So deep well po. At ang presyo po ng property nito ay 1.7 million. 1.7 million na 1 hektarya na andito po sa malapit sa isang tourist spot nga po. Kaya maganda ito sa mga nagbabalak magtayo ng kanilang business na baka ito na hinahanap. Boss. Yan. So pasukin natin. Ayan. So maganda po itong property nito. Pahili-hili po siya sa mga mahilig po sa nature o mga nature lover dyan. Baka ito na hinahanap nyo. Ipapakita ko sa inyo. Ito po ay overlooking din po siya. Kitang-kita mo dito yung sa part ng sa may bayan ng kuya po, sa may town proper, makikita mo po dito. So dito pa lang po sa bungad, maganda na yung view. At maganda nga, anong cemented road. At yung po niya dito, doon sa ibang part po niyan, sa daan po na yan, sinesemento pa lang, ongoing pa lang po yung pagsesemento nila. Kasi iabot po nila yung semento hanggang doon sa may malapit na po sa town proper po. Ayan. So, ang nabakuran lang, dito sa part siguro dito, dahil dito wala akong makitang bakod dito eh. So, doon lang po yung part na nabakuran siguro. Pero kaya natin sa ayos. Pero kung gusto nyo pabakuran po sa amin ulit at hindi nga pa nangungontrata po kami ng pagbabakod, ganun din po sa paglilinis. Ayan. So itong property po na to ay title property daw po. Tinanong ko kung extrajudicial ba o buhay na kapangalan. Hindi niya masagot. So mag-due diligence na lang po kami in case po. Ayan. So ang ganda dito pa lang kita mo na po yung town proper dito. At saka mga bulubundukin dyan. At ayun na po yung yung tourist spot. Yun po, andun na po yung tourist spot sa part na yan. Ayun. Kitang kita dito yung tourist spot. At pwede rin gawing isang tourist spot dito kung sakasakali. Ayan. So dito po sa part na ito, maganda yung view. Pwede kang maglagay ng dito, ng mo, yung tawag dito, ng villa. Ayan, okay, rest house para at least may maganda kang view. Ayun ganda ng view. Yun po yung town proper part na yan. Tapos yung sa part na to medyo malalim lang, pa-slope po siya. Ayan. Tapos tingnan nyo po yung damo nya. Lagang para siyang Bermuda grass na may maintain po ng mga hayop, mga kambing, mga baka. At ganda yung property na ito sa mga mahilig mga nature lover, sa mga mahilig po dyan sa mga slope o pahili-hili type na lupa. Bakit yun po hinahanap nyo na pwede kayo mag-residential dito, pwede kayo magtanim ng mga gulay. Ayan. At dito kitang kita po dito yung lapit na po mga ilang siguro mga 1 kilometro na lang po siguro mahigit na sa may paanan na po kayo ng bundok ng Kulos ba o yung Mount Bangkay na tinatawag. Ayan. So maganda, malamig,
At hindi po nakakatakot dahil kabahayan na po dyan sa part na yan. At kabahayan na rin po dyan sa part po na yan. At andyan na din po yung tourist spot. Kaya anytime pwede kayo mamasyal dyan. Kung andito kayo, kung kayo makabili, pwede kayo mamasyal dyan, maglibot. Kasi para sa New Zealand po talaga. Ayan po, green na green yung mga damo. At pahili type yung kanyang lupa. Kaya pwede kayo mag-Viking, hiking. Ano pa pwede dito, mag-camp. Yun po yung mga pwede nyo gawin po dito. Yan, sa mga ano po dyan, sa mga na-stress po sa kanilang trabaho, nakagaya po namin. So, pwede kayong mag-ano po dito, yun nga, mag-relax. Para at least, mapag-ano po kayo. At dito nga po, tahimik naman po. Halos narinig mo nito, mga huni ng mga ibon, mga hayop. Kaya, maganda po siya. At dito sa part nito, kitang-kita mo rin dito yung ano, yung bundok ng Bulaylay o Mount Bulaylay na tinatawag dito sa bayan po ng kuya po. Ayun yung part na yan. Yun, andun siya. So, punta natin dito sa part na ito. Makasakali. May makita tayo dito na maganda pang view. At panoorin niyo po yung kanyang ano, yung slideshow ng kanyang yung picture ng property sa drone para makita niyo po yung kabuuan ng property. I-highlight po namin para at least makita nyo po. Ayan. So medyo ano lang ano lang po siya, ma-slope po siya doon. Pero hindi naman siya as in na bangin naman po, hindi naman po, kasi pwede ka naman pumunta doon sa baba niya. Kasi ito may mga ano, may mga tumubong mga lagundi. Ayan. O sa Ilocano, dangla ang tawag po diyan. Yan. Yan, ginagamit po ito sa ano, sa mga may ubo, may lagnat, o kaya yung kunyari pag lumaban ka ng politika at natalo ka, pandigo nila. Yan, biro lang po 'yan. So ay hanggang dito siguro na po siguro yan. Kasi may poste po dito. Ayan, may poste po dito. Baka hanggang dito na lang po siguro yung property. Baka ito na yung boundary po niya. Mga ganun. Parang ang shape ng property parang ano po parang pahaba po na ano, na rectangle or square, mga ganun po. Yan. Nilapit po sa amin kasi ito, pero yung ano namin, yung source namin at kung ano yung sinabi niya sa aming detalye, yun ang sasabihin po namin sa inyo, pero limited nga lang po talaga. Ang sinabi lang po sa amin, yun nga po, yung presyo ng property, location ng property, yung dokumento nga po hindi niya po masabi po sa amin, pero sabi niya title property naman daw po ito. Ayan. So babalik na po ako sa mga kasama ko. Panoorin nyo na lang po yung kanyang drone picture para at least makita nyo po yung ano ng property nito. Ang ganda dito oh. Ayan. So hanggang dito po muna. Yan, sa mga bago pala sa akin YouTube channel, kung ikaw napadaan o kung gusto mo yung ganitong mga content o topic, o mahilig ka sa mga ano, sa lupa, o talaga namimili ka ng lupa, please follow po and subscribe sa aking YouTube channel, kaya sa aking Facebook. Baka sakali mai-vlog ko yung property na hinahanap mo. Ayan, so hanggang dito po muna at maraming salamat sa inyo lahat at God bless po.